Ako bang sinabi ko ba sa kanila, hindi nyo pwedeng usigin sa kanyang pagkakagamit ng fund kasi may tradisyon. Hindi yun. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko doon sa paglalatag lang ng kanyang pondo, kaya ang tawag natin budget briefing hindi budget investigation. Ito ang Wow Trending. Matapos na inanunsyo ni Congressman Marcoleta na tatakbo siyang senador sa 2025 election, number 1 kaagad ito sa mga netizen. Suportado ng INC dahil itong si Congressman Marcoleta ay isang kaanib ng Iglesia ni Cristo, pati ang mga miyembro ng KOJC, mga guro at DDS. Naku po, siguradong mag number 1 ito sa pagkasenador si Congressman Marcoleta, kung hindi lang gagamitan ng mekos-mekos ng kalaban, dahil kung mananalo ang pambato ng Administrasyong Marcos na 12 ng mga senador, katapusan na ng Pilipinas dahil wala nang kokontra sa plano ni Tambaloslos na People's Initiative. Naging usap-usapan ito noong nakaraang taon pero hindi natuloy dahil nabisto ang pamimigay ng pera ni Tambaloslos sa ilang mga mambabatas para suportahan ang People's Initiative. Sa latest na episode ng Saga ng Mamamayan, ipinaliwanag ni Congressman Marcoleta na meron talagang planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa damian niya ng issue ng bansang Pilipinas, bakit nakafocus lang ang investigasyon ng House sa mga Duterte? Sa Quadco, sa mga komite na kung saan ay Vice Chairman si Congressman Marcoleta pero siya ay tinanggal. Bakit hindi nila imbestigahan ang 25 tons na gold na binenta ng Administrasyong Marcos dahil isa itong malaking panloloko sa mga Pilipino? Noong nakaraang taon pa daw ito binenta pero ngayon lang ibinalita nung mag-viral na sa social media. At ang nakapagtataka pa, hindi mahanap kung saan napunta ang pera na kinita ng gobyerno sa 25 tons na gold. Iyay! Habang si Tambaloslos na mudmud ng bilyones na ayuda at ginawang katawa-tawa ang mga Pilipino, tila ba parang Willie Revillame ang galawan ni Tambaloslos kasama ang mga congressman na namudmud ng ayuda sa mga lugar ng Pilipinas. Naku po. Komento pa ng mga netizen sa pagtakbong senador ni Congressman Marcoleta sa 2025 election. Si Congressman Marcoleta, INC talaga yan, kaya dapat talagang susuportahan iyan ng INC. Ako nga hindi INC pero number 1 siya sa amin, ng pamilya ko, pati mga kamag-anak ko, iboboto siya kasi magaling siya at abogado pa at pinaglalaban niya yung mga tama, kaya maraming gusto kay Congressman Marcoleta. Sigurado yan pag sinuportahan ng INC, KOJC at mga DDS. Hindi lang sa mga kapatiran ng INC, pati ibang relihiyon supporting to Congressman Marcoleta for senador. Suportado din namin si Congressman Marcoleta kahit di kami INC. Go Congressman Marcoleta for senador. Siyempre, Marcoleta namin yan kahit hindi ako INC, but number 1 siya sa balota dahil may paninindigan, hindi tiwaling congressman at may alam sa batas. Gabayan po kayo ng Diyos Ama. Katoliko ako pero iboboto po kita basta't may malasakit sa Pilipinas at sa mamayan, iboboto ko lahat. Anyway, Kong, ito'y pinag-uusap-usapan at alam ko sa social media, ito po naman ay viral na rin. Ano? Pero gusto naming marinig mula po mismo sa inyo, ano ba talaga ang nangyari sa plenaryo? Gabi po yun eh. Nung mawalan, maubusan kayo ng hopya. Yung inalisan kayo ng mga committee position tsaka yung committee membership, ano ba talaga nangyari? Bakit ho yung 5 komite nabigla na lamang kami, kinabukasan ay inalis sa inyo mga committee ito? Kung kayo na nga po magkwento. Sa akin palagay din, ito ay planado. Tingnan mo, itong nagsimula na paglatag ng budget, itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga, kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran, biglaan eh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay, eto, wag na tayong lumayo, 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong, halos 13 minuto, 22 minutes, nadidispose na yung ano eh. Kasi yun ang tradisyon, Kong, ano? Umiiral na tradisyon.
Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Opo. Ngayon, minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, hindi mo po pwede kanyang mangibabaw yung tradisyon. Opo. Eh sabi ko, hindi naman ako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay, conflict of laws. Opo. Meron kasing pagkakataon na maaring ipalagay ng bawat isa na maaring maglaban ang dalawa o tatlo o higit pa na batas kung ang pag-uusapan ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Huwag mong paglabanin yung dalawang konsepto o tatlong konsepto. So dapat hanggat maaari ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon, ika nga. Wala. Ang tawag namin doon ay harmonization. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon, ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Yung accountability, iba yun kesa dun sa sinasabi nating tradisyon. Paano natin i-harmonize? O sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng... merong presentation kasi. Merong magpo-propose ngayon. Kamukha nung nangyari. Based on the time-honored tradition, I move terminate the office, the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Kaya nga habulin ka ng COA eh. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka akong intindihin. Kaya merong nag-issue ng notice of disallowance. Yun ay katibayan na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang dahil kay issue lang. Meron naman siya kung period para sumagot sapagkat ang itinatadhanaan ng procedure ng COA binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot, pati yung extent ng explanation, gusto niya sigurong ayusin mabuti. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isain ko para sa ganun. Walang magkaroon ng duda sa aking isasubmit na paliwanag. Sa makatwid, kung mo ibinigay sa kanya yon Agosto 2024, meron siya hanggang Pebrero 2025. Nabibigay lang. Yan ang tinatanong ko. Bakit kayo pa ang gusto magtanong? Hindi pa nga siya nakakapag-submit? Yun. Kung ang COA nga naghihintay pa ganun po yung proseso. Sabi niya, Ma'am Vice President, nag-i-issue po kami ng notice of disallowance po sa inyo. Sang-ayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Di kayo meron kaming power of the force.
Sino ba nagsasabi na wala sa atin ang power of the purse? Wala nga eh. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento na na-issuehan ng ganong klaseng kautusan. Eh sa pagsasalita nila kasi, parang nakagawa na ng krimen ng Vice President. Yun ang mahirap eh. Parang convicted na nga po. Eh pag tinatanong mo naman, naintindihan niyo ba yung nature ng notice of disallowance? Akala naintindihan daw nila. Kung naintindihan mo, walang krimen dyan. Magpapaliwanag siya. Kaya nga notice ko, di ba? Notice. Notice yan. It is a formal notice for the office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Sino bang, alin bang departamento walang notice of disallowance? Kaya nga. Diba? Ngayon, doon sa unang tanong ninyo, hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Vice Chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. Ba't ako tinanggal? Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? So, yun pala. So, ngayon, alam ko rin naman ang panahon kung kailan tinatanggal yung mga nasa majority. Pagka matatapos magbe-break. Kaya inipon nilang lahat yun. O, di ba? Last day. Di ba nag-object ako dun sa prangkisa sa panukalang batas na yung prangkisa ng Davao Light. Sa Davao, tama. Sasagpangin niya, aagawin niya yung prangkisa ng Nordeco. O nag-object ako doon. Medyo lumaban yung author. Sabi niya, with all due respect, Mr. Chair, this issue has been extensively discussed in several meetings of this committee. With all due respect to Congressman Marcoleta, I think this is the only first day that he attended our hearing. Hindi naman nakadiwa. Ngayon lang, noong araw niya, bigla kayong nagtanong. Sabi ko, I may not have attended all the meetings. Tama. But I have read all your minutes. Binasa niyo naman lahat ng minutes. How many times was the word competition mentioned in the law? EPIRA. Hindi naman niya masagot. Ako na nagsabi. 11 times. Competition, 11 times. What about the phrase anti-competitive? Ilang beses? Hindi naman niya alam 10 times. Anong ibig natin sabihin, Mr. Chair? This law is about competition. Meron nang nagsiservice dyan sa franchise area na, ibibigay mo na naman dyan sa Aboitiz. Kakainin pa. Pinatay niya yan. Kapag napatay niya yung kalaban niya, nag-iisa na siya. So eventually, kahit namura ngayon, ang sinasabi niyang presyo ng kuryente niya, itataas niya rin dahil wala nang mag-o-offer dyan. So, hindi siya kako consistent sa batas. Dinobjectan ko yun. Pangalawa, sabi ko, kaya naman nagkukunwari siyang mababa ngayon sapagkat nakakakuha siya ng mas marami sa capacity ng Agus Pulangi Hydroelectric Plant. Namurang-mura. Hydro yun Kaya naman siya nakakakuha ng ganyang karami sapagkat yung head ng PISAM na namamatnubay sa Agus Pulangi ay dating tao ng Aboitiz. Hindi ba natin titingnan lahat yan? Doon sa isang meeting naman. Akalain mo naman ako, paano napunta naman sa committee ng good government? Committee ng good government, kuryente yung pinag-uusapan. Kasi gusto naman tanggalin yung management contract ng Samselco. Sabi ko,
Pag inalis nyo yung management contract ng electric cooperative ng Zamboanga City Electric Cooperative, walang iniwan yan sa pasyente na intubated eh. Oho. Kayo na nagsabi naka-hospital yan, na-intubated nga, hindi na nga makahinga eh. Tatanggalin mo pa yung ventilator, ano mangyayari dyan? Patay, huy. O di patay. Oo. Ano mangyayari ka ako sa mga residente ng Zamboanga? O yun, kausap ko siya. Tanggalin na kaya sa Committee on Energy. Vice Chair na naman ako doon. Sa mga tweet, Nelson, ang aking sinasabi, pag ako nag-advocate ako ng tama, nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin, sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya, yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal, coordinate branch of government. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba ka akong? Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin, pwede po mag-phone patch. Kahit na ako wala nang boses eh. Namamaos na kayo nung araw na yun. Oh. Tsaka naririnig nyo yung ubo ko eh. Oho. Wala pa namang hopya doon. Hindi kayo nakakain yata ng hopi. Oho. Sabi ko, alam mo kako, kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito eh. Opo. Kung hindi sila abogado eh. Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba ho, mga abogado at abogado eh. Talaga, oo. Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon? Hindi po eh. Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam nyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin Yung ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuin ka ako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko na intindihan eh. Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Pinoint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo. Ayan naman ako yung tuntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privilege speech habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simpleng-simple yun. Bakit nila pinatayo? Pagkatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, diyan, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Dako, kabisado Sila mo ang dapat kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Makapangyarihan ang committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila eh. So, ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Wala man lang nakaisip. Mr. Majority Leader, mali po yata yun. May bali ata sa pangyayaring ito. Ganun ba? Halimbawa, nahalata. Pwede namang mahalata eh. So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-diretso na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman eh. Ayun. O baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao eh. Tao lang eh. Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation
in aid of legislation. Ayun. Pwede ba yun? Hindi pwede. O, nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin sa good government. O, ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi yung... Vice chairman din ako eh. Opo. O, sabi ko, lahat mag-a-account naman eh. Tanggalin sa public account. Ha? So may dahilan pala lahat, bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Ayun. Kami kasi kung nabigla, hindi namin kasi alam yung kwento na yan. Unang-una, kayo talagang dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglahin talaga. Biglahin kayo Pero ako, Opo. nakinikinita ko na. Nakinita. Hindi lamang yung komite ko, pati yung aking membership sa Commission on Appointment. Commission on Appointments. Pati Opo. doon. Opo. Tinanggal na kayo. Pero yun naman Commission on Appointments. Kung ano naman ang dahilan, bakit pati naman yun inadamay pa? Di ba? Baka napansin nila, ako lang yung nagtatatanong ng sensible. Bagay, tama din naman kayo, no? Pero kung ang ikinagulat ko dito, kasi matagal na itong dinideny ng mga house eh. Now, di umano'y wala naman silang nilulutong impeachment laban kay BP Inday Sara. Oo nga, pinabubulaan O bakit kayo nagpapagod ng kamimina ng kung ano-ano? Para saan ito? Bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit. Sinusugan pa yun eh. Nung masabi ko na mali yung privilege speech, Oo. nakita nila na mali talaga eh, no? Ang ginawa nila, yung sumunod na, sumunod na pagdinig, nilagyan nila ng manifestation, yung manifestation ng isa sa abogada, ano? At taga Batangas. Isip-isipin mo, manifestation lang na kanyang binanggit doon sa hiwalay na pagdinig na hindi naman public accounts, ay hindi naman good government, doon sa kanyang pagsisikap na usisain din ang budget ng Department of Education 2023. Nagmanifest siya. Sabi niya, Mr. Chair, may I manifest that this particular issue be made subject matter of a separate investigation. Nang dahil lang sa manifestation, kinuha ngayon ng good government. Alam mo kung paano dinescribe yung manifestation? Kinuha siya as a motu proprio material. Anong ibig sabihin ng motu proprio? Tingnan mo nga sa avatar mo. Motu proprio. Motu proprio power. Sarili niya yun. Walang ibang on its own. Yan. Talagang magaling itong analyzer natin. Pag sinabi mong motu proprio, Opo. it is a formal action taken without the benefit of a request from any other party. Nagmanifest nga yung isa. So, hindi mo original. Sinabi niya lang, may I manifest, Mr. Chair, that a separate investigation be concluded on the subject matter. Ganun. Kasi, naalala ko, Jen, Opo. March 2021, this is the last Congress. Nagsalita ako by way of a privilege speech. Mahaba ito, Jen. DepEd din. DepEd. Yung pinagbibiling mga ICT packages, Information Communication Technology packages. Tatlong taon na audit ng COA. 2017, 2018, 2019. Opo. Nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Wow. Walang supporting documents. Ang dami kong sinabi ron. Pati yung mga supplier na dapat dinisqualify na. Bakit palaging ito na lang mga supplier ang kinukuha nyo? Despite the fact Opo. na inulan na ng notice of disallowance. Oo. Alam mo ba? Yung privilege speech ko na yon, hindi man lang ni-repair sa isang committee. Opo. Buong privilege speech. Dapat pala nagmanifest na lang kayo ng... Ito manifestation lang, tingnan mo ngayon. Kaya ko binabanggit, ano? Opo. Ayokong maisip ng ating mga nakikinig na meron akong pinagagalitan mga kasama ko. Hindi.
Ito kinukwento ko lang para Opo. malinawan nila ang mga pangyayari sila sa likod ng mga bagay na ito. Aha. Yung privilege speech ko, inabot yun ng about 15 minutes. Aha. At maraming laman yun. 3 notices of disallowance. Hindi notice of disallowance. 3 yearly audit, annual audit. Audit Siyang mismo. buong taon Ng po COA. yan. Tama. Diniscuss natin sa programa yan ko. 3 taon. 3 Opo. years. Hindi man lang Ni-repair. ni-repair. Napunta sa rules. Pero kung pag tinignan mo sa rules committee, walang referral. Halimbawa, pumunta lang sa basic committee, o kaya sa good government, o kaya public accounts. Bahala na sila kung gano'n. Hindi ni-repair. Andun lang. Samantalang ito, manifestation lang. Dahil ba, yung aking privilege speech ay walang pangalan si Vice President Sara Duterte? Wala pa ng Wala time pa na siya yun nun eh. Oo, ng time na yun. Kasi, Wala pa po kasi siya. yung year 2017, 2018, 2019, wala pa siya. Pero kumpleto. Ang pinag-uusapan. Aha. Ito manifestation. Kaya lang binanggit on the same subject matter kanya. Ang kanilang iniimbestiga, DepEd 2023, nandun ang pangalan ng ating Vice President. Ayun. Aha. Kayo na ang magano, kayo na ang humusga. Teka lang ko, curious lang ako. Halimbawang... Tinitingnan ko nga kung member ako ng basic education, baka tinanggal na rin ako doon eh. ganun ba? Para halimbawa, pag na-repair doon, wala na naman ako doon. Si Kong Roman Romulo ko yung chairman doon, di ba? Baka hindi na ba siguro? Hindi, palagay ko hindi naman. Sinasabi ko lang, kung nandun ako, Wala naman. baka sama na ako Baka natanggal natanggal doon. din kayo doon. Naalala mo ba, sabi ko, ako bilang isa, ayaw ko yung People's Initiative. Aha. Mas maganda pa ako yung Constituent Assembly, Opo. yung pinag-uusapan nating matagal dito. Yeah, yung CONAS dapat. Oo. So, tinanggal ako sa Constituent Amendments. Oho. Iniipon nila ngayon at pinagsabay-sabay bago kami mag-break, kaya naipon. Isang araw bago ang recess nyo, talagang natapat na pagkakatanggal sa inyo sa mga komite na yun, Kong. Oo. Ayun. Ay, no. Hindi, naalala ko lang, curious lang ako, Kong. Halimbawa ba, na kapag ang pondo, ito Kong, halimbawa naman, kapag ang pondo ba ng pangalawang Pangulo ay napagtibay ng Kamara de Representante, kung magkano hinihingi, regardless, kung magkano man po yun, ang ibig bang sabihin nun ay napapawalang sala na siya kung meron man siyang accountability doon sa nakalipas na taon ng kanyang panunungkulan? Naglatag lang siya. Nilatag niya lang. Ito po yung proposal ko. So, hindi naman maapektuhan pala kung meron mo siyang pananagutan. Kung halimbawa man. Yung accountability kasi na pinapaliwanag ko, ay patungkol na doon sa pagkagasta ng budget na inilatag niya. Ang pinag-uusapan dito, budget briefing. Kung ano inilatag niya, igalang mo na lang because ito yung tradisyon. Kasi kung sablay lahat naman ang kanyang paggasta, hahabulin ka rin ng COA dahil yun ang accountability. Tapos na kasi yun eh. No? Tama. Kaya ako nalulungkot na may konting pagkainis. Mga abogado ito eh. Ba't hindi nila maintindihan? Yun na nga po, Kong. Baka kung panahon na lumipat na kayo ng bahay. Ang ibig ko sabihin, mula sa lower house, baka mas maganda dun sa upper, mas mataas. At least, kaunti lang ang personalidad siguro mukhang doon, Kong. mas... Baka ibang pananaw nila. Baka makilala nila, tama ako. Yun na nga po. Ni-restore nila halimbawa. So, wala tayong problema ron. At least, nakilala nila na tama pala yung sinasabi ko. So, binalik nila halimbawa. Pero mukhang malabo pa sa ano yan. Pero sa Senate, Kong, parang approve in principle, nagkaroon ng courtesy approval sa hinihinging pondo ng Office Pwede of the Vice naman mangyari. President. Kaya nga nagbabay-cam sila, di ba? So, halimbawa, sabi niya, di nasa Senado na. Sabi halimbawa na Senado, hindi kami papayag dyan, gusto namin, ibalik namin. Kung ano yung kanyang proposal. 2 billion Di ngayon, plus. aangal yung sabawan. Hindi kami papayag. Paano nga niya? Pag hindi kayo pumayag, edi re-enacted tayo. Pag hindi natin napapirma yan, at
pumitada yung January, delikado tayo. Reenacted budget tayo. Sige, papayag na tayo. Halimbawa, napapayag ang House. O, di panalo rin ng Vice President. Yun na nga. Yun ang punto Pero ang natin. ating pinag-uusapan dito, pinropose niya lang. Gusto niya. Paano ka? Pinupropose ko 2025, nagtatanong ka 2023. Ano ba na? Oo nga. Hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Well, kasi sa mga nakalipas na panahon ko, naging parang practice yata ito na balikan yung ilang taon nang nakalipas para lang Depende kung habulin. sino. Mukhang... Hindi nga, kaya nga. Bakit noong 2022, pinayagan nyo? 2023, pinayagan nyo dahil hindi pa tayo nagkakagulo. Yun na nga. Ngayon, 2024, dahil magulo na, at saka mo ginagamit yung power of the force. Kaya sasabihin mo, ito'y pera ng bayan. Hindi pwedeng hindi siya dumating dito. Kinakailangan isa-isahin niya. Sapagkat tayo ay may karapatang, ito ang ating ultimong karapatan. Kailangan sagutin niya tayo. Nakakita ka bang pangangatwiran na ganyan? Ano ba tinatanong mo? In 2025 budget o 2023? Hindi mo tungkulin yun, yung COA nga umahabol eh. O di sana mag-resign na lang siya, pumunta na lang siya sa COA. Di ba? Kaya nga po kung tinanong ko yan, para bigyan na ng emphasis, kung halimbawa naman palang ma-approve ang budget na hinihingi, kung meron man siyang accountable man siya sa nakalipas na... Hindi siya makaiiwas doon. Walang makakaiwas sa accountability. Hahabulin pa rin siya. Hindi ba ang linaw? Ang problema kasi sa kanila, sabi niya, public office is a public trust. Tama po. Public officials and employees are accountable to the people at all times. Yes. O tama naman yun eh. Nesablay ka kahit ano pang opisina ng presidente, opisina ng chief justice, opisina ng vice president. Pag meron kayong kulang na mga requirements, hindi nyo na i-submit. Meron kayong notice of disallowance. Anong problema doon? Bakit sinasabi niya na mahalagang sagutin mo kami? Because we have the power of the force. Naku, ang mga comment. Alam mo, ang daming nanonood ngayon, ha? Hindi pang karaniwang dami ito, Jen. Ang lahat dito nagsasabing, Gong, ano pa bang ginagawa niyo dyan sa House? Ba't di pa kayo lumipat dun sa Senado? Hindi, pinakamabuti na, so dito na lang. May naisip lang ako. Pwede bang itanong natin sa ating mga kababayan, payag ba kayong tumakbo sa pagkasenador si Kong Dante Marcoleta? Kala ko naman payag ba kayong umalis na si Kong Dante? Ba't ako aalis may renta pa ako hanggang 2025? Ang aking rental doon sa bahay hanggang June 30, 2025. Tama. Bakit naman ako aalis, di ba? Pagkatapos ng rental. At saka meron pa akong tungkulin eh. Totoo naman po. Ngayon, pagkatapos nun, yung pananagutan ko ay tapos na. Pwede na ako lumipat ng bahay. Pero na ang usapan. Ay, di tanungin natin ang tao bayan siguro ko. Baka naman kasi tayo lang ang nagsasabi nito. Baka mamaya nagkukunwari ka lang, nakunwari ka mo, dami nagtatanong niya. Hindi, ipaano natin. Patibayan na natin. Ano ha? Kayo po ba ang aming tatanungin? Mga kababayan, sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Ano ha? Kayo ba? Sang-ayon ba kayo na tumakbo sa pagkasenador si Kong Dante Marcoleta sa nalalapit na eleksyon? Labas na mga basher. Yung mga basher dyan, kailangan din namin kayo. Kasi baka mamaya isang buhos lang, Importante. Marami, may mga basher pa rin. Di ba, binayaran ako 1,000 basher. Mas maganda yan. Kung umupasensya na pala kaya, umupa po ako ng mga 1,000 basher ngayon, ha? Baka isa dyan. Malaki-laki din po ang binayad ko sa kanila. Kaya, sige po, parang nang sa ganda maganda tayong talakayan. Kung ang sagot niyo po, opo, sang-ayon ako, letter A. Kung ang sagot niyo naman, hindi ako sang-ayon, letter B. Ang inyo po mga reaksyon, ipadala po sa ating text hotline, 0953-562-5088, 0960-447-6535, landline 878-474-50. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan at lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga responses sa amin po social media pages. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami, Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Magbabalik pa po ang sa
Ganang Mamamayan!